Balitang patawa muna tayo tungkol dito kay Kibuloy, ha, mga kabunyog, mga kababayan. Hindi ito fake news pero nakakatawang balita po. Ha? Itong si Kibuloy, itong kampo ni Kibuloy ay nagpetisyon po sa Korte Suprema para ipa-stop ang aresto ng Senado sa kanya, no? Talagang naninindigan sa stop itong si Kibuloy. So sila po ay naghain ng petisyon para sa temporary restraining order para si Kibuloy ay hindi arestuhin ng Senado. Yan po. Pero yan po ay para lamang sa aresto sa Senado, mga kabunyog, mga kababayan. So, alam natin si Kibuloy hanggang ngayon ay wanted pa rin, pugante. Di ba parang sa atin kasing mga layman, hindi naman tayo mga abogado, di ba? Maisip nyo, paano kaya nangyari yon? Na isang taong nagtatago sa batas, isang taong pinaghahanap ng batas, nakakadulog pa sa Korte Suprema. Hindi ba, mga kabunyog, mga kababayan? Yun ang nakakaano diyan eh. Nakaka-amaze, di ba? Napapaisip tayo. Di ba, bago siya dumulog sana sa korte, ipakita niyang sumusunod siya sa proseso, sa patakaran, sa rule of law. Alam niyo po, ang aresto ni Kibuloy ay apat na po ang arrest warrant ni Kibuloy. Ngayon, ano ang nangyari? Ano ba nangyari? Hindi naman po agad ginrant or pinagbigyan ng Korte Suprema itong petisyon ni Kibuloy para ipatigil ang pag-aresto sa kanya ng Senado, no? Sa pamumuno nga nung komite ni Senadora Risa Hontiveros. Yan namang aresto ng Senado kay Kibuloy, hindi naman po yung criminal case actually. Sabi nga ni Senadora Risa Hontiveros, yan naman ay in aid of legislation. Pero pag nahuli si Kibuloy ng Senate Sergeant at Arms, ikukulong siya sa Senado. Ngayon, bukod po kasi dito sa arrest warrant ng Senado, bukod po dyan sa arrest warrant ng Senado kay Kibuloy, meron pa siyang 3 arrest warrant. Yung pinakaunang arrest warrant po niya, yung warrant of arrest niya, ay mula doon sa korte sa California, sa United States. Kaya nga, ang Federal Bureau of Investigation, inilagay na si Kibuloy sa wanted list. So, matagal na ito na wanted. Bago pa man ito nga mga hearing ni Senadora Risa Hontiveros sa Senado, matagal na pong wanted si Kibuloy. Kaya lang, sa Amerika pa siya wanted noon. Sa Pilipinas, hindi pa. Ngayon, nung pangalawang aresto niya, naglabas na nga po ng arrest warrant ang Senado dahil ang dami ng palugit na binigay dito kay Kibuloy, di ba? Una, siya, invitation. Mas maganda yon, invitation. Hindi siya umattend sa Senate hearing. Kahit nga po ang Congress Tapos sumunod sa PINA, talagang sinulatan na siya. Pinatatawag siya ng Kongreso at ng Senado. Hindi na naman siya sumipot. In fact, meron pa siyang mga 17 kondisyon. Di ba? Bago sumipot kay Risa Hontiveros sa kanyang komite. Ngayon, nung ayaw niyang madaan sa Sabpina, pinakontempt na siya ni Risa Hontiveros. At after nun, aresto. Pero yun nga, yung contempt charge na yan, hinarang ng mga kaibigan ni Kibuloy sa Senado. Nila Robin Padilla, sila Suklay Bigote, itong pulpul na senador na si Robin Padilla, di ba? Sila Sincianak Villar, sila Tumbongo, yan ang mga pumirma po dyan so, yan po, sila Amy Marcos, pinagtatanggol si Kibuloy dyan sa Senado. So, maraming kakampi. Pero, hindi nakakuha si Robin Padilla ng 8 pirma ng senador para i-overturn yung ruling ng chair ni Risa Hontiveros. So, tuloy yung contempt, tuloy yung warrant of arrest na hindi pa nga agad yung pinirmahan ni Miguel Zubiri. Di ba, mga kabunyog? So,
Ang daming chance nito ni Kibuloy eh. Now, di meron na siyang dalawang arrest warrant sa Amerika at sa Senado. Lumabas naman po, habang hinahanap na siya ng Senate Sergeant at Arms, so nagtatago na si Kibuloy, hindi na nagpakita, lumabas naman po yung kanyang warrant of arrest sa Davao City. Ang kaso naman doon, child abuse, di ba? So yung po, bailable po yon. Yung 50 alagad niya nakasama dun sa warrant, nagpiyansa, lumitaw. Si Kibuloy po hindi lumilitaw kahit bailable yung kaso sa Pasig noon kasi kahit makapagpiyansa siya sa Davao, yung arrest warrant niya sa Davao Court, Davao Regional Trial Court, bailable yon, pwedeng piyansahan. Pero bakit hindi siya lumitaw? Kasi kahit makapagpiyansa siya dito sa korte sa Davao, aarestuhin pa rin siya ng Senado. O di ba? Ngayon, haba pong nagtatago siya sa arrest warrant ng Senado, sa arrest warrant ng korte sa Davao, lumitaw na naman, lumabas na naman yung isang aresto niya sa Pasig City Regional Trial Court. This time, ang kaso naman niya dito, qualified human trafficking. Yung kaso na yan, walang piyansa yan. Yan yung pinakamabagsik eh, na arrest warrant ni Kibuloy, yung galing na sa Pasig. Kasi qualified human trafficking po yan. Mabigat na kaso yan. Lalo na't may nakalagay na qualified, di ba? Kumbaga sa mga lawyer, may mga aggravating circumstances yan. Nagpapalala ng isang kaso, so qualified human trafficking. Walang bail po yun, walang piyansa. So, si Kibuloy, lalong nagtago na parang daga ito. Ngayon, ang inaapilan ni Kibuloy dito na nakakatawa, yung pag-aresto sa kanya ng Senado. Kino-question nila yung Senado. Na siya daw ay nahusgahan na. Anak ka talaga ng tipaklong Kibuloy ka. Ang problema dyan, hindi naman siya agad pinagbigyan ng Korte Suprema. Pinasasagot pa nga ng Korte Suprema yung Senado sa pamamagitan ni Risa Hontiveros. Di ba? Kaya lang, ano ba ina-expect natin sa Korte? Siyempre, kapangyarihan niya ng Senado eh. Time and again, madami na pong jurisprudence ang Supreme Court dyan. Talagang yan eh, kapangyarihan ng Senado, magpatawag, magpa-aresto, magsabpina, di ba, ng mga tao pag hindi sumusunod sa Senado in aid of legislation. Yan po yung inherent power ng ng legislative body natin, ng Kongreso at ng Senado. Ngayon, yung hinihiling nilang pagpapa-stop dyan ni Kibuloy wanted, ay hindi naman binigay agad. Ngayon, granting po na halimbawa lang pero I think malayo sa katotohanan na makakapag-grant, makakakuha si Kibuloy ng mga kabunyog ng TRO, malayo ito. Pero granting lang na aprubahan. Kung hindi nga siya ipapa-aresto ng Senado, paano naman yung sa Pasig tsaka sa Davao, may arrest warrant din yon. Lalo yung sa Pasig, non-bailable. So, sa anumang bagay makikita nyo na uubusan na po si Kibuloy ng kanyang choices. Pero alam natin, ito ay nagtatago within Davao lang. Yan din na sinasabi ng mga ibang mga pulis. Nasa Davao lang yan kasi nandiyan ang kanyang mga kaibigan. Yan din na sinasabi ni Kanor Duterte, di ba? Na alam naman natin, mga politiko ang nagpoprotekta dyan. Hanggang ngayon, hindi makita yan. Sampal po yan sa mukha ng PNP, ng National Bureau of Investigation. Araw-araw po na nagtatago si Kibuloy, sinasampal sila sa magkabilang pisngi nila. Di ba? Ganyan po katindi. Pero ang sinasabi ni Duterte, baka nasa Barangay Tamayong yan, sa Davao City, kung saan nandun din yung kanyang simbahan ng kanyang kulto, di ba, yung Glory Mountain. Nandun din yung kanyang mansion At marami siyang kaibigan doon. Yung Barangay Tamayong, malaking barangay po yan sa Davao City.
Kaya lang, ang lakas ng loob, lumapit sa Korte Suprema, nangihingi ng proteksyon ng batas, di ba? Proteksyon ng batas yun yung TRO. Pero ayaw sumunod sa batas, ayaw magpailalim sa batas. O, di ba? Ginagamit ang batas pag pabor sa kanila. Pag hindi pabor sa kanya, wala na. Eh yan ang mga propaganda nila Duterte, Kibuloy. Ipakita na sila inaapi. O, di ba? Ngayon, ang tanong, inaapi ba si Kibuloy? Hindi. Ang daming kaibigang politiko nito. Ang daming kwarta nitong Pastor Manyakol na to. Di ba? Ano yan eh? Malakas ang backer niyan eh. O kaya nga nakakagawa pa yung mga abogado niya, nagpa-file pa ng TRO sa Korte Suprema. Saan kayo nakakita ng ganyan? O, nakalagay dito sa balita. O, SC, arrest order versus Kibuloy stands. O, Senate must file comment on plea. O, pinagkokomento pa ang Senado dito. O, the Senate issued an arrest order against Kibuloy after the KJC leader refused to appear before its hearing regarding allegation of sexual abuse. Oh. Kibuloy went to Supreme Court asking for the nullification of the contempt order against him. Ibig sabihin, hindi literal na nagpunta si Kibuloy sa Korte Suprema. Nag-file yung kanyang mga abogado. Para ipawalang bisa yung aresto sa kanya ng Senado. Bakit hindi mo na lang harapin? Senado lang naman yun eh. Kasi alam po niya na kapag nagpakita siya sa Senado, aarestuhin naman siya ng pulis tsaka ng NBI para dun sa arrest warrant niya na nanggaling sa Korte ng Davao, child abuse yung kaso, at yung arrest warrant na nanggaling sa Pasig Court, ang kaso naman ay qualified human trafficking. Napakadaming arrest warrant. 4. Yung isa imported na arrest warrant. Imported. Galing sa Amerika ang arrest warrant. Yung Amerika, inansil na nga po yung warrant of arrest nyo dyan. Nakatimbre na yon sa International Police. International Criminal Police o yung tinatawag nating Interpol. Kaya hindi lang naman sa aresto siya hindi lang sa Amerika siya pwedeng arestuhin. Yung mga bansa na mga member ng Interpol, dahil nakakonect po yan, bawa Singapore, sa Japan, pwede rin siyang arestuhin doon. By the virtue ng arrest warrant ni Kibuloy sa Amerika. Di ba? Pwede rin sa Pilipinas. Kaya pagdating sa Pilipinas, inaaresto siya ng Senado, inaaresto siya ng korte ng Davao, inaaresto siya ng Regional Trial Court ng Pasig. Isipin nyo, sa Pilipinas, 3 ang arrest warrant niya. Tapos nag-aapila, di ba? Pero ayaw magpakita ng wanted, pugante. Kaya nga ako, nagtataka, gusto mo ng proteksyon ng batas, pero ayaw magpasakop sa batas. Di ba? Makikita nyo, no? Pugante na yan, pero marami pang magagaling na abogado na binabayaran. Pinagtatanggol siya, di ba? Napaka-privilege nga di ba? Kaya sinasabi natin, kung yan ay mahirap lang na pastor-pastoran diyan sa kanto-kanto, matagal na pong nakulong yan. Pero ngayon, bakit kaya hanggang ngayon hindi mahuli-huli? Hindi yan matimbog ng National Bureau of Investigation tsaka ng PNP. Sinasampal sila kaliwat kanan ngayon ng kahihiyan. Dahil si Kibuloy pugante pa rin. So anyway, yun nga, kayo, anong masasabi nyo sa TRO ni Kibuloy? Di ba, bakit siya humihiling sa Korte Suprema ngayon? Gumagamit siya ng batas. Gumagamit siya ng proseso. The same process, the same due process na hindi niya ginagalang. The same set of law na hindi niya nire-respeto. Pero gusto niyang gamitin ng batas para igiit yung kanyang karapatan, yung kanyang pribilehiyo. Di ba? Gumagamit siya niyan. Pero hindi siya sumusunod. In fact, ang nakakatawa diyan, pinapatawag lang siya ng Senado. Simpleng-simple lang naman 'yon. Ang dami niya namang kakampi sa Senado. Di ba mga kabunyog, mga kababayan?
Kakampi niya si Robin Padilla, kakampi niya si Amy Marcos, kakampi niya si Sintianak Villar, kakampi niya si Mark Villar. Oh. Ang dami niya ng kakampi sa Senado. O di haharap lang naman siya dun sa hearing ni Risa Hontiveros. Hindi naman siya mumurahin dun eh. Hindi naman siya babastusin doon. Yun nga lang, talagang mabubuking siya kasi haharapin niya ang kanyang mga biktima, yung mga minanyak niya, yung mga niloko niya. O, di ba? O, hindi niya yun nagawa. Ang dami niyang cheche bureche, ang dami niyang pautot. Ang daming katarantaduhan ng mga sinasabi nitong pastor manyak na to na pinoprotektahan ni Kibuloy. O, di ba? Tapos ngayon, dudulog ka sa Korte Suprema, hindi mo nga ginagalang ang batas eh. O, puganti siya, di ba? O, ngayon, hindi na rin, yung iba kasi niyang alagad, nung lumabas yung warrant of arrest doon sa Davao City, ang kaso ng child abuse, may 5 siyang alagad, yung isa na aresto, yung 4 sumuko. O, di yung 5 na yon nagpiyansa kasi available yun sa Davao eh. Yung kaso sa Davao, child abuse po yun, available yun. Oh, ang problema dyan, nung nakapagpiyansa yung 5 na yon, sabay alis na, puga na. Bakit puga? Kasi, nung lumitaw na yung warrant of arrest naman sa Pasig na non-bailable, hindi na rin makita yung 5, bali 6 na silang pugante. Wala pang naaresto, di ba? Ibig sabihin, nagtatago na silang lahat. Si Kibuloy, bakit hindi siya nakapagpiyansa yung sa Davao City? Kahit bailable yon. Kasi pag nagpiyansa siya sa korte, nagpakita siya, aarestuin siya ng Senado. At yun yung ayaw niya, pag naaresto na siya ng Senado, lalabas na yung warrant of arrest, lumabas na nga yung arrest warrant na non-bailable. So, mula Senado, kukunin siya ng pulis siya kay NBI, ikukulong siya sa regular na kulungan, sa selda. Di ba? Sa selda siya ikukulong. Maghihima siya ng malamig na bakal, di ba? Itong Pastor Manyakol. Ang ginawa niya, hindi talaga siya nagpakita. Kahit dun sa bailable case niya sa Davao. Kasi aarestuin siya ng Senado. Di lalo ngayon, na lumabas na yung arrest warrant niya, na non-bailable. Paano yan? Yan po yun, sa totoo lang. Ang dami lang palusot nito ni Manyakol, pastor na to. Pero habang itong pastor Manyakol na ito, na si Kibuloy, ay nagtatago, pinoprotekta ni Duterte, kasama si Duterte sa kademonyohan nito. Kaya wag natin, kaya pagka mga Duterte, hindi lang naman hudas yan sa West Philippine Sea. Protector yan ng kanyang best friend na Manyakol. Di ba? Huwag tayong nagtatanga-tangahan sa bagay na yan. Yung atraso ni Kibuloy, atraso din po ni Duterte yan. Kasi pinoprotektahan nila eh. So, makita niyo po mga kabunyag, mga kababayan, kayo ano sa tingin nyo? Dapat ba itong pagbigyan ng Korte Suprema? Pero that is a legal question. Legal na question yan eh. Alam ko, may mga abogado itong si Kibuloy-Loy. Sa Amerika, ilan abogado niya. Ngayon, siguro, pag nakalusot sila dyan, masamang epekto niyan. Ibig sabihin, pwede na palang ipatigil ng Korte Suprema ang mga Senate hearing pag magiging jurisprudence siya, pag nagkataon, di ba? So, ang tingin ko, hindi yan papayagan ng Korte Suprema, di ba, mga kabunyog, mga kababayan? Di ba, sabi niya, siya na ang Diyos, siya na, nasa kanya ng Ama, siya ay ang anak. Siya ang anak eh. Sabi niya, siya si Jesus eh. Kine-claim niya na siya si Jesus. Yan ang claim ni Kibuloy. Siya may-ari ng kaluluwa ng tao. Buti, maganda nga ito, maaresto na. Tapos sabi ng iba, manlaban. Di para manlaban, di wala nang hirap. Totokhangin siya ng pulis pag nanlaban siya. Ang masakit dito, may private army ito, ayon kay Senator Risa Hontiveros. Siyempre, yung private army niya, ipagtatanggol siya ngayon nito. At yan naman mga private army niya na yan. Yan yung may mga naloko niya eh. Na brainwash na po yan. So, yan. Susundan natin itong kaso ni Kibuloy. Tingin ko naman, hindi i-grant ng Korte Suprema yung TRO na yan.
mahirap po ma-grant yan. Ano? Dinadaan naman talaga sa maayos na proseso. In fact, bago pa nga pirmahan ni Subiri yung warrant of arrest, ha? Bago pa pirmahan ni Subiri, na late na nga yun. Bago pirmahan, binigyan pa siya ng show cause order. Kasi may pinagpaliwanag pa siya, for the last time, bakit ka namin hindi dapat arestuhin? Ang dami na po, may show cause order pa yan. Nagsaano siya, nagpaliwanag siya, hindi naman tinanggap yung kanyang paliwanag, di tuloy na yung kanyang pag-aresto. Diba, ang dami na pong binigay na pagkakataon dito kay Kibuloy. Diba, Brad Idol? Tama ka, Brad Idol, no? So, yun lang, mga kabunyog, aabangan pa natin. Sabi nila, nako, marami nang naiinip ba't daw hindi naaaresto, diba? Hindi naman lahat ng pagkakataon makakapagtago yan. Bilog ang mundo. Tandaan nyo yan, ano? Di ba? May araw ng pagtatago, may pag-aaral, may araw ng matitimbog ka din, di ba? Habang buhay ba makakapagtago ka, di ba? Yan namang mga warrant of arrest na yan, yan in effect yan. Kahit ilang taon pa lumipas, yan ang maganda kasi sa ganyan Kahit ilang taon pa lumipas, kahit 20 taon pa, 30 taon pa, kapag nandiyan pa ang warrant of arrest, yan ay in effect. So, aarestuhin at aarestuhin ka ng batas, ng mga alagad ng batas, hanggat may warrant of arrest ka. Ngayon, kung gusto niya, magtatago na lang siyang parang daga dyan. Diba? At ang pinakamaganda nga dyan patungan sa ulo. No? Ewan ko anong ano dyan, anong rule dyan, anong patakaran dyan. Halimbawa kasi ito, si Kibuloy, pag may patong sa ulo yan, patong, magkano? About 5 million o 10 million. Sino mang makakahuli dito? Hindi, lalong mapapabilis ang pag-aresto kay Kibuloy kasi gaganahan na yung mga tao, di ba? May patong na siya sa ulo di ba? Ganyan po mangyayari diyan, di ba? So hanggang dito na lang ang ating vlog mga kabunyog, mga kabayan. Habang kayo'y nanonood, i-share po natin itong ating vlog. Maganda po i-share natin para umaabot sa madami nating mga kababayan yung ating vlog sa bunyog. So, no? Kulex Soliman, ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa. Mga kabunyog, mga kababayan, tuloy ang laban. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.